Good morning po sa mga nanonood ngayon dito sa aming program. Magandang umaga sa inyong lahat and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. Ngayon po ay meron tayong isang espesyal na bisita na magkukwento ulit ng kanyang journey sa pagninegosyo. And I will try to make this a fun interview po kasi nakikinikinita ko na magiging masaya ang aming pag-uusap nitong aking bisita sa araw na ito. Of course, this program is made possible because of the help and support of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Ito po ay isang paraan niya para makatulong sa mga micro, small, and medium enterprises dito sa lalawigan ng Albay para mas makilala sila, may promote sila ng libre para mas marami ang makaalam na existing na po itong mga businesses na ito. And we would also like to thank the Office Head of the Provincial Information Office, Attorney Mary Lou Duca Castillo, and her staff for allowing us to use this beautiful studio po. But before we proceed with the interview, I would like you to know kung ano po ang mandato ng Ledipo Office, ano po ba ang ginagawa namin dito, at kung ano-ano mga serbisyo ang pwede namin ibigay sa inyo. So please watch this short video. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po. So, like I said earlier, we have another special guest for you. Isa po siya sa mga masasabi nating owner ng business na nagtitrending, nagva-viral at pinag-uusapan po talaga dito sa Legazpi City. Ang kakaibang business ni Sir. It's a food business pero may something na kakaiba sa kanyang negosyo. Kaya talagang pinag-uusapan at nagtitrending lagi ang kanyang business. Good morning and welcome to the program, Sir Romar Paladan, owner of Tapsilogan ni Bekla. Good morning, Good morning, welcome. So ayan, for sure, magiging masaya ang aming talakayan for today kasi nga, pagdating sa mga ganyang usapan, talaga namang tuwang-tuwa ako lagi. So, dyan pala sa pangalan ng kanyang food business, Tapsilogan ni Bekla, di ba? Talagang nagbibigay na siya ng good vibes and talagang fun ang maiisip mo. Bakit Tapsilogan ni Bekla po? Tapsilogan at Kinalas ni Bekla. Sorry. Tapsilogan at Kinalas ni Bekla. Ang complete name. Nung pinangalan ko yan during pandemic, siguro mahilig kasi kami ni Mama sa Tapsilog, and yung Kinalas din, mahilig din kami. So since si Mama alam din kung paano gumawa ng Kinalas, tsaka yung silog, very common naman kung paano lutuin yung mga ganon.
And then, marunong talaga si Mama pagdating sa mga luto-luto. Kaya yun yung ginawa namin na business namin na Tapsilogan nung pandemic po. I see. So, isa na naman palang negosyo na ipinanganak during the pandemic. Opo. Ang Tapsilogan at kinalas si Bekla. So, sino si Bekla? Si Bekla, walang iba ako. Okay. I'm part of the LGBT community po. Ayan, LGBT community and proud owner ng isang business. Yes. So marami itong ibig sabihin na pag member ka ng LGBTQI+++, Yes. pwede kang maging successful in life. Correct. May mararating ka, magpursige ka lang at magsikap. So Bekla talagang napili mo. Opo, Bekla. Parang catchy kasi siya sa parang pangmasa. Oo. Tapos more on po pagdating sa name talaga ng catchy sa mga customer namin. Oo. Sa mga ang tinatawag ko po sa mga customer namin is Bekla Fangers po. Ginawan ko po ng pangalan para at the same time para maganda yung brand ng business. I see, Bekla Fangers. Apo. So pag ako pumunta dun sa Isa ka ng Bekla Fanger. Gusto ko yun. Gusto ko matawag na Bekla Fangers. Opo. Kaya itatry ko na yan. Kasi Correct. lagi kong naririnig sa mga friends ko, laging pinag-uusapan, yung mga kaibigan ko nakapunta na sa'yo. Opo. Tapos ako, curious, wala lang talaga akong time na matry. Kasi alam mo, ako yung tipo na pag galing ng work, tutulog na lang ako ganyan. So, pero talagang nasa isip ko siya kasi meron akong narinig na ang sarap-sarap daw ng sabaw mo. Apo. And para daw makahingi ng libreng sabaw, merong something na gagawin ng mga Bekla Fangers para magawa yon. So, nakakatuwa yung concept ng ng business mo. namin. So, very proud talaga pinapakita mo na part ka ng LGBTQ. Opo, I should be Tapos, proud. yes. And at the same time, yung mga pumupunta dyan sa restaurant, nakaka-experience ng masarap na food. And for sure, fun yung experience nila. Opo. Kasi kakaiba yung concept ng business mo, di ba? So, from the menu itself, kakaiba na. Kakaiba po. Sige, kwentuhan nyo po sila, yung ating audience. Ano yung mga pangalan ng siniserve na food dito sa Ayan. Tapsilogan at kinalas ni Bekla? Bali yung mga menu ng Tapsilogan ko po is pang Becky din. Yung Oo. mga languages po sa Becky, yun po Oo. yung ginawa ko. Total, syempre, pinopromote ko naman yung negosyo ko na ako Oo. bilang part ng LGBT. So Oo. ginawa ko na din siya as part of yung strategy, yung marketing strategy namin na yung sa menu namin, ginawa ko din pang Becky po. On Sorop. Katulad po niyan, Ano yung yan? nakikita nyo po, is yung Jowa meal po yan. Good for two po yan. May Jowa chicharong meal, bulak. Yan po, okay. True Friends. Oo. Ang barkada meal po. Okay. Good for 5 po. Ayan po yung mga combo meals ko. Iba-iba po yan. Depende po Ano yan yung sa... mga name ng mga combo meals mo? Depende po yan sa status mo sa life. May move on meal ako dyan. May Kimedora meal. May third party meal. Ayan po. Yun. Ayan po yung sana all meal ko po yan. Sana all kasi nandun na all. Nandun na all. Oo. Wala lang siyang rice, pero nandun na siya all. All na talaga. Ayan po all yung in. third party namin. Bakit? Dahil tatlo yung Tatlong rice, tapos yung yung ulam, apat. So pag third party ka, Kung third wheeler ka, pwede ka third doon po. wheeler Ayan ka. po yung overload kinalas namin. Sorry. Overload pasabog kinalas. Di ba? Meron pa rin LGBTQ Apa. term na pasabog. Ayan, yung mga tinatawag ko dyan, katulad niyan, yung pang solo meal lang. Oo. Pork steak silogarium. Pork steak silogarium. Apa. Okay, and then? Yan po yung combo meal namin na Jowa meal plus overload. Best tandem kasi yan na dalawa. Jowa meal plus overload. Kasi Correct. para sa magjowa. Apo. For two. Exclusively for Pero two. kung third wheeler ka, ma'am, pwede ka Oo. doon po sa third party. Third party meal. Nakakatawa Apa. naman talaga. Paano kung single ako, pero Yung single. malakas ako kumain? Pwede doon po sa Kimedora or kaya doon sa Move On Meal po. Ay, tingnan mo, may move on meal. Ano yung nandun sa move on meal? Wala sa picture pero yung Move On Meal namin is yung fries tapos yung tatlong buffalo wings po. Bakit naman move on meal yung naisip mo ipangalan doon? Nung time kasi, nung time na ginawa ko, nagka-business pa ako ng Tapsilogan. Actually, ma'am, yung story po niyan is talagang moving on stage ko po yung Tapsilogan. na broken po ako sa isang relationship. hindi, parang gano'n na din. Oo.
nung pandemic. Oo. Alam niya yan na nagsimula yung friends business ko dahil sa pag-move on ko sa kanya. So, imbes na mag-sulk ka, imbes na mag-iyak-iyak ka, ayoko po kasi ng ganun. Apo. Gumawa ka ng business. Gumawa ko ng para siguro pagurin yung sarili ko everyday. Para hindi ko maisip na broken-hearted ako that time. Kung sino ka man nanakit sa puso niya, tingnan mo siya ngayon. Ito yung sinayang mo. Correct. Diba? Hindi, joke lang. Friend pa naman kami. Friend ba kayo? Okay. Pero di ba maganda yun? Isa yun sa pwedeng kapulutan ng aral ng ating audience ngayon. Na kapag broken ka, malungkot ka, medyo depressed ka, huwag kang magpakalugmok lalo. Ibangon mo yung sarili mo, mag-isip ka ng isang bagay na pwedeng gawin na magiging productive ka. At the same time, dapat positive lang talaga pala. Positive. So, paano, di ba, pag malungkot ka, medyo parang shutdown ang isip mo, shutdown lahat. Saan ka kumuha ng lakas ang loob na buksan tong business na to? Nung mga time na ganun yung nararamdaman mo? Nung pandemic, ma'am, ni pisong duling talaga wala. Naubusan ako that time. Parang sinabi ko sa sarili ko na, oh my God, hindi ako pwedeng ganito. Kasi nga, sabi ko, pinaaral ako ng mga magulang ko from elementary up to college. Sabi ko, yung pandemic lang pala doon ko ma-realize na dapat kailangan natin mag-save, mag-ipon, at ayusin natin yung magiging future natin. Pero doon po, parang namulat ako na, dapat kailangan ko magnegosyo, kailangan all out ka ba dati? Opo, all yung out. Parang gastos dito, parang wala nang bukas, ganun. Wala nang bukas. Diba? Kasi nung pandemic, marami talaga tayong mga naging realization sa life. At isa na nga dun yung paano ka kapag may nangyaring gano'n na bigla sa buhay mo, tapos wala ka man lang naitabi. Saan ka pupulutin, di ba? Yun yung palagi kong inaano sa isip ko na, what if hindi naman natin hangarin na parang mawalan tayo ng magulang, di ba? Naiyak ako. Okay. Siyempre, ayaw ko din papunta doon sa part na hindi pa ako stable. Pag nawala sila. So, andyan pa as naman much as sila. possible, siguro bata pa naman. Yung pagod lang yan pagod lang naman. Pero yung mangyayari in the future, hindi na yan mababalik. Tama, yung time. Yung time. Oo. So, andyan pa naman yung parents mo, no? So, ay, ang ganda nun. Maganda yun. Talaga. Oo. Kasi, baka maiyak din ako, mami. Kasi, di ba, yun nga, dapat, habang nandyan pa sila, ma-experience nila yung pagbalik natin ng favor sa kanila. Yun yung palagi kong inaan. Kasi sabi ko, part ako ng LGBT. Sabi ko, gusto ko yung mga success ng mga LGBT na mga idol namin is dapat ganun din po yung in return namin sa mga magulang namin. Kaya ka mas lalong successful dyan sa ginagawa mo kasi ina-attribute mo lahat ng success mo sa parents mo. Kasi nakita ko naman na, di ba, pag broken ka, iiwan ka. Pero yung family mo talaga hindi. Relate ako doon. Oo, talaga. Tunay naman talaga. Iiwanan ka na ng lahat ng tao sa mundo pero yung pamilya mo laging nandyan at susuporta sa'yo. Diba? So, maganda yun. Emotional ako, ma'am. Yes, I know. Pero okay na. Talaga, totoo yun. Tama yun. Sa mga kabataan, sa mga hindi na masyadong kabataan, kapag talaga ang priority mo ay magbigay ng happiness sa iyong mga magulang. Marami na nagpatotoo niyan, like Kuya Boy Abunda, di ba? Yung Vice Ganda. Lahat ng success, binibigay niya talaga sa magulang niya, sa nanay niya. So, lalo siyang binibless. Correct, ma'am. Di ba? Ako talaga, mother, di ba? You know that. I try my best. Oo. Weekly yan. Alam mo yan. Pero si mama talaga, best enemy ko siya in life ko. Frenemy kami. Pero, at the end of the day, syempre, na-appreciate ko pa rin si mama kasi ako, dito sa negosyong to, ako yung mukha ng Bekla. Tapos si mama naman talaga yung backbone. Siya yung sa mga behind the scenes. Sa mga ingredients ng pagkain. Wind beneath your wings. Ayun, si Mami. Ako naman totoo din, di ba? Parang Mother's Day episode yata. Di ba, Valentine na namin ito. Di ba, it's the love month. And perfect itong time na magbigay kami ni Sir ng papuri at pagbalik ng pagmamahal sa aming mga mothers, aming parents, di ba? So, lahat ng tao na successful, karamihan sa kanila, yun talaga yung naglo-look back
sa parents. Nakikinig sa guidance ng parents, di ba? Shout out mo yung si Mami. Anong full name ni Mami? Hi, Mother! Pangit kasi ng pangalan ni Mama. Hindi. Si Marisol Paladan po from Bigaa, Legazpi City. At sa mga nanonood po sa Bigaa, sa kanya-kanya nilang bahay, happy lunchtime and happy viewing po sa inyo. Hello po, Mami Marisol. Actually, busy si Mama kasi... Oo, nasa kusina yata. Busy si Mama dahil mag-open po kami ng bagong branch po sa Daraga. Wow! Congratulations! So, mag-open na siya ng second branch. Yes, Ibig po. sabihin, super successful ang kanyang first branch. Correct. Ayan. Kailan po pandemic exactly nag-open itong business? 2020, ma'am. 2020? So, magpo 4 years ka na. Tama ba? 2020. 3 years. August po, 2020. Almost pa 4. August. So, sa August, 4 years na. Pwede po. Tama. Ang galing. Pa 4 years na po. Dati po yan, ma'am, dati ma'am, nung pandemic, talagang si Papa kasi nasa abroad. Si Mama, pinapadalan lang kami ni Papa doon sa... ayaw naman namin na parang wala kaming ginagawa during pandemic kasi si Papa nag-work sa abroad. Parang dapat kami, may gagawin din kami ni Mama para sa negosyo namin. Para at least meron kaming family business. Tama. Nung una po, ma'am, lumpia and biko lang yung una. Tapos, habang tumatagal, si Mama pala madaming alam when it comes sa mga sa kakanin, sa mga pagkain, hanggang dumami siya, nagi siyang pichi-pichi, ang tawag noon, yung mga igado, menudo, mga ulam na, tapos yung pansit, tapos yung mga kutsinta. Ginawa namin po yun nung pandemic. So, nag-start kayo sa delivery lang muna? Delivery po. That time po, ma'am, mag-isa lang po ako nagde-deliver. Tapos yung malaking Tupperware po sa likod ko, yun lang po ang inaano namin, binabalot ng straw ba yun? Para ma-cater namin po yung mga nag-order po. Nagmumotor ka lang Nagmumotor, solo po ako. Ang galing, ang sipag. Kasi bawal po that time mag-angkas. Kasi nga pandemic po, social distancing po. So grabe, si Mami ang nagluluto, ikaw nagde-deliver. That time, ma'am, napakasipag ko kasi hindi pa ako broken. Okay. Nung na-broken po ako after nun, yun na po, nag-start na po ako physical store. Physical store po kami doon po sa bahay namin. Sa bahay niyo mismo? Iskinita po yun sa Purok Taras Bigaa. Hindi pa itong nasa hindi pa may po. Okay. Pero dinadayo na kami doon, ma'am. From Sorsogon, Daraga. Grabe. Nung pinost ko po yung Jowa Meal, ma'am, nag 7 million views po yun sa page ko po. Grabe. Tapos kinaumagahan po, madaming pumunta from Sorsogon, Bakakay, yung mga first district po. Tapos dito pong part sa 3rd district. Pumunta po doon that time. Grabe, paano ba mag 7 million views? Hindi ko na malayan, ma'am. Paggising ko ng umaga, ka ba sa Facebook? Hindi po. Paano niya ginawa yun? Paano nangyari? Nakita ko lang po doon, oh my God, pa 1 million, nag 2 million, hanggang pagkita ko after a week, 7 million siya. Para lang dun sa particular, ano ba yun, kinalas? Yung Jowa Meal, ma'am, yung good for 2. Yung may rice and ulam? Apo. 7 million views? 7 million views po. Grabe, hindi mo naman talaga din ma-predict kung alin yung mag-trending at papatok na mga videos. Kasi parang matchy-matchy kasi yung food na parang gusto nila yun. Oo. So nakaka-attract ito. Una sa pangalan, nakaka-intriga yung pangalan ng mga pagkain, no? Jowa Meal, Third Wheel, mga ganyan-ganyan. Tapos mga Silugario, mga ganyan. Kiliti ng curiosity ng mga... So magandang marketing strategy ito. So wala naman po muna sa'yo na yung nanay mo naman, sinupport ka naman talaga na ganon. Kasi supportado naman si Mama when it comes kung sino ako. Kaya yung... Sa bagay, sa lahat ng negosyo naman na ginawa ko, support talaga yung parents ko. Yung una ko pong negosyo, ma'am, is nagkaroon po ako ng hair and makeup mini studio po that time. Pero may mga gowns po yun. Doon ko po, nung pandemic, doon ko po siya binenta lahat. Kasi nga wala nang nag-i-event. Correct. Binenta ko po yung lahat. Tapos yung pera na nakuha namin doon, yun yung pinamput up namin na business sa Tapsilogan. Ayun. Bakit mo naisip na mas gusto mo yung Tapsilogan kaysa dun sa business na yun? Sabi ko, tinira ko lang yung mga gamit kong pang makeup kasi in time, magagamit ko siya. Pero yung mga gowns, pabago-bago kasi ng fashion baga, yung trend ngayon.
Kaya binenta ko po siya. Talented ka talaga. Opo, ma'am. Nag-design and nagtatahi ka. Ikaw ba mismo nagtatahi? Ay, nag-design lang, ma'am. Pero hindi naman po, hindi ko naman siya pinurso as gumagawa lang talaga kami ng damit, ma'am. Nagde-design ka, tapos at the same time, marunong ka pa mag-makeup. Makeup. Ang galing. And I heard na ikaw din ay talagang isang public servant. Ay, opo. Oh, di ba? Barangay kagawad po ako ng aming barangay po sa Bigaa po. Wow! Barangay kagawad. Ibig sabihin, talagang you earn the trust of your constituents, sa mga taga-Bigaan, na pagkatiwalaan ka talaga nila dito sa posisyon na ito. So, kaya nga sabi ko, ma'am, sobrang madaming twist yung buhay ko. Kasi sabi ko, hindi ko akalain na from ordinary person po, tapos from makeup artist, ngayon nagninegosyo na, tapos ngayon public servant pa po ako ng aming barangay. Sabi ko, just wanna thank you Lord lang talaga sa lahat ng mga blessing. Ganun naman talaga pag mabait kang tao. Oo, and sincere ka, tsaka genuine yung kabaitan mo talaga. Hindi naman imposible na hindi ka i-bless ni Papa God, di ba? So, kasi lalabas yung totoo like dyan sa pagsiserve mo sa public. Kung hindi ka naman talaga from the heart magbigay ng serbisyo, hindi genuine yung service na binibigay mo, makikita at mararamdaman naman talaga ng mga tao yun. So, you're blessed kasi deserve mo yan. Kasi siguro talagang nature mo yung pagtulong. Tsaka, dyan pa lang sa nakikita ko sa'yo na yung parents mo masyado mong minamahali, napaka impressive, nakakabilib na talaga na trait ng isang tao yan. Pero yung love language ko kay mama, hindi ganon. Hindi ka malambing. Away, parehas kami. Hindi ka mayakap. Hindi masyado. Oo. Pero yung yung love language ko naman is yung service. Yung kung paano ko yung kami. Oo. Ayan, nakakatuwa. Okay, so 4 years na ang Tapsilogan at kinalas ni Bekla. Ano yung mga naging challenges mo nung mga unang months? Yung challenges po ng business ko, napakahirap. Yung parang magpuput up ka pala ng business, parang kayo-kayo lang muna, yung parang alam mo yung parang walang kaibigan na susupport. Yung parang in business pala dapat kailangan sarili mo talaga. Yung kayo, yung pamilya mo, dapat malaman mo muna na dapat yung foundation ng family nyo bago kayo mag-start ng negosyo dapat intact talaga. Solid talaga. Kasi walang iba na magsusuporta kundi yung nanay mo, yung magulang mo, yung mga kapatid, yung family. Yun yung talaga po. Kasi sila din yung magbibigay ng loyalty talaga sa yung loyalty na kailangan mo. Correct. Para umunlad yung business mo, hindi ka tatay doon kasi pamilya yan. Pamilya po. Pag bumagsak ka, kasama mo sila. Pag umangat ka, kasama din yung sila. Yung time na yun po, parang nalaman ko, napag-isip-isip ko na, okay, ang mga kaibigan pala talaga, tunay pala talaga na hanggang sa kasayahan lang. Marami kang na-realize na gano'n. That time. Pero, at the same time, ngayon po, parang in return, malalaman mo din na hindi lang pala doon. At dito din pala sila, nagsusupport din pala sa negosyo. Nagsusupport din. Pero doon mo nakilala ko sila mga true friends mo. Ayan. So, parang may mga celebrity yata akong nakikita na kasama mo dyan sa mga pictures. Yung naka-flash po, yung mga beauty queens po yan from Binibining Pilipinas. Ay, grabe. Ang gaganda. Nag-start po. Una pong pumunta doon si Venus Ra. Venus Ra. Miss Universe Sport Runner-up po. Sino yan? Si Shane Tormes po. Miss Global na po siya ngayon. Oo. Ayan. Ay, ang ganda niya. Si Miss Shane Paano naman sila napunta dyan sa iyong kinalasan? Meron po akong isang friend, si Kuya Jerome Balute. Tapos si Mami Apple Santillan. Mga talents po nila. Tapos every time na pumupunta po sila dito, kumakain po sila doon sa ini-invite ko po sila. Kasi gusto nila matikman ang mga bisita natin, yung mga best food na meron tayo dito sa Albay. Ayan po si Venus Ra. Oo nga. Napakabait, sobra. Kasi kilalang personality din to si Ma'am Apple, di ba? Saka si Sir Jerome. So, ayun, natutulungan ka palalo nila sa promotion ng iyong business. Correct. Ayan. So, it helps na meron kang mga
kaibigan na malaki ang connection. Opo, napakabait din po na parang tinutulungan talaga. And supportive. Kasi kahit may friend ka na merong malaking connection and followers, kung di ka naman isusupport, wala din. Correct. So, very lucky ka na meron ka. Masaya kasi kami parehas kami successful po. Tama, hugutan pataas, hindi pababa. Hindi yung crab mentality na hilahan pababa. Very good yan. Ayan. So, sige, pag-usapan natin, sir, yung nakaka-intrigang paano daw ba makakuha ng libreng sabaw sa iyong kinalas? Ang mga bata, cover your ears. Yung libreng sabaw kasi parang meron kasi po ako doon na maliit na whiteboard. Nilalagay ko po doon yung voca of the day ko. Voca of the day? Meaning to say, kung anong nararamdaman mo, ilalagay doon. Ganon po siya. Tapos, yung kapatid ko, nilagay doon yung ungol lang paghihingi ng sabaw. Nilagay niya doon po. Tapos, siguro 3 days andoon. Tapos, naloka kami na parang, nag-trending naman yun po, yung ungol lang paghihingi ng sabaw. Okay. Ginawa namin siyang siguro, na namin na, ayan po, uulan tas iinit, parang lalaki lang yan. Magsusorry tas gagawin ulit. Nakakaloka naman. Yung ungulang ma'am, paghingi ng sabaw, yun po naging trending po na, yung word na ungulang paghingi ng sabaw, alam na namin kung saan to. Doon po sa Tapsilogan at Kinalas ni Becla. Oo, kakaiba. So yung voca of the day, yan yung parang phrase of the day mo. Ayan po, ungulang paghihingi ng sabaw. Actually ma'am, iba-ibang version po talaga. Hindi ko nga akalain na, restaurant pa ba yan or baka lodging house na yan? Hindi ko akalain na, talaga, magti-trend. Iba-ibang version sila po. May mga matinis, lalo na yung mga vlogger po na pumunta sa amin. Iba-iba talaga silang version. So, iba-ibang version ng ungol. So, grabe. So, nakakatulong ka rin dito for sure sa mga vloggers na to na, dumami ang kanilang viewers, di ba? So, natutulungan ka to promote your restaurant, tapos sila din natutulungan mo kasi mag-ungol-ungol sila para humingi na yung sabaw, tataas yung viewership. Katuwa naman. So, hindi naman sila naiilang talaga na hindi naman ma'am, nakakatawa kasi habang kumakain, kasi yung ibang customer, tawa ng tawa. Kasi nagugulat na lang sila na may uungol. Para gusto ko ma-experience yan. Opo ma'am, depende sa version mo po yan. Gagawa tayo ng sariling version natin ng ungol. Pag ba maganda yung pagkakaungol, mas maraming sabaw. Opo. Punong-puno. Ay, hindi naman ma'am. Parang depende talaga sa version mo. Pero naka-standard naman yung sabaw na. Standard yung sabaw. Pero yung empleyado namin talagang papasok na yon, tapos lalabas na yun para bigyan ka ng sabaw. Bigyan ka ng sabaw. Ang sarinig talaga. Parang nakakatawa nga naman yung pasubo ka na ganyan, tapos biglang may uungol kasi hihingi ng sabaw. Nakakatawa. Best seller kasi namin ma'am yung sabaw ng Kinalas po. I see. Yun yung sineserve namin po. Yun talaga. Kasi siguro matagal yung pinapakuluan yung kaya masarap. Beef Kinalas po yung sineserve. So in short, pag pumunta po kayo doon, di lasang medyas ang sabaw nila. True. True daw, sabi ng mga nakapunta na. Ay, yung mga customer po na nakatry na, hello po sa inyo. Ayan, sige, pwede kayo mag-comment dyan para naman to show our love and support to Sir here. I-comment nyo po sa inyo dyan sa baba. Yes. Kung ano yung naging experience niyo dyan sa Kinalas, sa Tapsilogan ni Becla. Nakakatuwa talaga, sir. So, kung walang may sabaw ka na libre, Anli sabaw po, ma'am. So, umukol ka lang ng umukol. Anli yung sabaw mo and for sure mainit ito. Correct. May mga promo din sila dito pala sa Apo. Ano po yung mga promotion ninyo? Sige, sabihin na may po promo po kami ngayong Valentine's para po sa mga lovebirds, of course, po dyan. Sa Feb 14 po, meron kaming acoustic na ginagawa. Doon lang po sa loob. Okay. Kasi maliit lang po yung space namin. Tapos, yung Jowa Meal namin, may libre din po yung na cupcake and flowers. Wow. Sa mga magjojowa lang. Yun yung palagi namin pinopromote pag February 14. Yung Jowa Meal po. Oo. Spread love talaga. Ayan po siya. Ang ganda. May flowers na, may cupcake pa.
ayan. So, super tipid na kayo kasi hindi na kayo bibili ng flowers and cake. Pupunta lang kayo doon, dalhin nyo ng mga jowa ninyo dyan sa Kinalas and Tapsilogan ni Bekla. And di ka na bibili ng regalo, andun na. Perfect date spot. Perfect talaga. May acoustic ka ng background. Ay, may libre pa palang juice, ma'am. Oh, may juice pa na free. Ayan po siya. Wow, all in one. Ay, yung cupcake nakalagay pa sa heart. Opo. Ay, ang saya. Jowa. Oy, Ella. Kailangan may jowa pupunta. Kung wala, bilhan mo na yung sarili mo. O, diba? Sabi nga ni Miley Cyrus, I can buy myself something. Single meal, pero kaya mo ubusin yung jowa meal. Oo. Nakakatuwa. Diba? So, ito namang business mo. Magkano yung nag-investment mo initially? Initial capital, nung nag-decide ka na magkaroon ng pwesto talaga? Actually, mababa po talaga that time. Yung unang benta ng gown ko po is 7,000 po yun. Yun yung pinang-start namin na negosyo na pera ni mama that time. Kasi si mama... yung pwesto, may rent? Yung pwesto, ma'am, doon po sa bahay muna namin that time. Bahay niyo muna? Sa bahay muna namin. Then, after nung, kasi hindi na siya maganda sa mga customer, ma'am. Kasi iskinita po kasi yun. Oo. Tapos, siguro, ma'am, ilang months lang po kami doon. Then, lumipat po kami dito sa Bugnot. Dito na po kami, ma'am, sa Zone 1 Bugnot, Legazpi City. Yung bago po yung road na papuntang San Roque po. Doon kami nakakuha ng pwesto. So, malapit kayo sa tulay sa may yung Oriental? Opo, malapit po. Paglampas ng Oriental, may tulay. Tapos, abante lang ng konti, andun na yun. Apo. Nasarap niyo yung Caltex. Apo. Diba? Ano ba yung tawag doon? Crossroad? Kalisiping, yung road na yun. Yung road na yun na papuntang San Roque. Oo. Parang Y Road. Andun po sila. Apo. Napakadaling hanapin. Lagi kong nadadaanan. Apo, along the road lang po yun. Yes. So, punta na po kayo para ma-experience niyo yung pinag-uusapan namin dito. Para ma-experience niyo po yung kung paano umungol. Tama. Yes. In a good way naman yung ungol. In a good way, yeah. Apo. So, gumawa kayo sa sarili nyong version. Correct. Ng ungol ninyo dyan. Ayan po yung mga beauty queens namin. Beauty queens. Na bumibisita po doon. Yung yan, si Billy Hackinson po yan. Wow! Tapos yung Miss Universe Spain ata si Paula Ortega po. Paula Ortega. Ayan, yung Tagaligaw. Apo. Oo. So, makikita agad yung name ng business kasi along the road, just yellow, very attractive. Correct. So, ayan, sa mga magjowa dyan, punta kayo doon. And kung ikaw man ay single na lulungkot mag-isa, meron ding magpapahappy sa inyo na meal ito si Sir. Yes. Pag pumunta kayo dyan, paglabas nyo, kung pumasok ka ng malungkot, lalabas ka ng masaya. Kasi lalabas ka din ng pawis na pawis. Pawis na pawis. Kasi mainit talaga yung sabaw na habang umuungol ka, ma'am. Oo. Gayon. Paglabas mo, pawis na pawis. Pawis na pawis ka sa sabaw. So, etong prices nila nakita ko na Pero sige, discuss natin. How cheap and how inexpensive po yung mga food na sineserve ninyo? Napakamura po, ma'am. Yung Kinalas namin, nag-start at 40 pesos yung ordinary. Yung special, ma'am, 70. Tapos yung overload pasabog Kinalas po is nasa 100. Ay, grabe. Yung mga solo meal naman, ma'am, na mga, anong tawag niyan? May sinangag at itlog. Nasa naman po siya, nasa 80 to 110. Or 20, 120 po pala. So, grabe. Pupunta lang ako dyan sa'yo. Kahit wala pang 100 pesos ang laman ng bulsa madami ko. ka nang makakita. Magiging happy na ako paglabas ko. Kasi, nakakatuwa na yung ambience. Tapos, kakaiba pa yung experience. Kasi, makakarinig ka ng kung ano-ano habang ikaw ay kumakain. And at the same time, magiging masaya ka kasi masarap yung kinakain mo. So, magiging happy ka talaga paglabas mo dyan sa kanyang negosyo ni Sir. So, ano pang inaantay nyo, i-try nyo na. So, habang po sila ay natatakam dito sa ating pinag-uusapan yun at habang nanonood sila sa screens ng kanilang phones and kung gusto na nila magpa-deliver ngayon, do you deliver po ba? Opo, nagdi-deliver po kami in partnership with Food Panda Deliveries and yung sa Grab po. Si Bicol Express din po. Or any riders po. Pwede po
available po. Basta, pumunta lang po sa store namin. Ayun. So, partner merchant pala sila Apo. ng Bicol Express na na-interview na rin po namin dito last week. Ayan. So, para makamura, kayo, you order directly from The store. and And then ipipick request to have it delivered by Bicol Express and mas cheap yung delivery charge. Ayun. So, kung kayo ay natakam na sa mga pinapakita namin dyan sa screens, you can now order through Foodpanda, Ayan, ma'am, yung nag-trending sa Grab, amin. and Bicol Dati po, Express. 350 pesos siya. 350 pesos. Lahat-lahat na yan. Anong Apo. nandyan? Dati, ma'am, yung price namin, 350. Oo. Ngayon po, nasa 380 na po siya. Siyempre, lahat na nagmahal. Nagmahal, yeah. Yan, ano po yan? Kay Medora meal po yan. Kimidora. May sausage, may lumpia, tas may dalawang spam. Oh, yung paano pa sweet. Yes. Kimidora, keme, oh. Ayan. Ang cute. Yan kinalas. So, ano yung nandun sa couple meal? Ay, jowa meal? Sa jowa meal naman po, ma'am, ang nandun po is yung chicharon bulaklak na Oo. bestseller po namin up until now. Crispy talaga ang crispy yung po. chicharon Tapos bulaklak. chicken fillet. Oo. Pinalitan na namin, ma'am, yung tocino into lumpia kasi medyo mahal na po si tocino namin. Yes. Kaya yung lumpia, yun na po yung nilagay namin doon na side, dito sa side ng I see. ng plat. Ang lumpia naman, all-time favorite ng mga Pilipino talaga. Ayan. So, yan yung overload. Overload po yung katabi. Grabe. Yung may fresh egg. Tapusin na natin itong interview. Kumain na tayo. Kasi nakakatakam. Star Correct. hours, sir. Anong oras kayo bukas? Kami, ma'am, nag-open na kami from 7 a.m. to 9 p.m. Ang aga nyo magbukas, ha? Apo. Pero minsan, ma'am, siguro mga 7:30 na kami nakaka-serve ng pagkain. So, talagang nasiserve nyo yung mga gutom na gusto Apo. ng masarap na breakfast na. Breakfast, lunch, and dinner po. Hanggang anong oras? 9 10? 9 p.m. So, dinner. Pag 10 na po, beauty rest na ni Beauty Bekla. rest, syempre, kailangan yun. Di Opo. pwedeng ma-overwork tayo. Correct. Kasi Yung health naman. health yung is wealth. Ayan. Nag-supply din po kami ng food sa mga weddings. Oh, Yung mga nag-cater ka na rin ba? Hindi pa? Hindi pa, ma'am. So, parang Pero mga packed planning. meals. Packed. Mga packed meals Oo. So, may PhilJeps ka? Meron. Meron na? Yung para makapag-cater ka sa mga government. Wala Wala pa. siguro. Pero you're registered with DTI Apo, and ma'am. LGU, syempre. Updated ang ating Mayor's registration. permit, Mayor's DTI, permit. and BIR. Nahirapan ka ba kumuha ng mga permits? Medyo, pero naman, okay lang naman din po. Okay lang naman. So, yun. So, nabigyan ka ng tinatawag na ease of doing business Yes. ni DTI and Legazpi. Sa ngayon, ilan na yung staff mo? Ngayon po, ma'am, nag-start kami lang ni Mama. Oo, nung Dalawa. initial, oo. Tatlo that time. Tapos, nung ngayon po, nag-start na kami, siguro 7 employees na po meron kami. Grabe. So, lumaki na ng lumaki ang kanyang Opo. negosyo and ngayon magba-branch out na siya. Yes, see you po mga taga-Daraga. Daraga Albay po. Ayan, yung mga taga-Daraga, hindi na kayo kailangan pupunta ng Legazpi. Diyan na siya pupunta sa inyo at magtatayin. Saan mo naman planong buksan? Ayan, ipopromote ko na po yung bagong branch po, version 2.0 po ng Tapsilogan at Kinalas ni Bekla po. Diyan po, ma'am, sa beside po ng BDO. BDO po, tapos sa may gilid may along the road po. Along the road? Yung kantong sa tapat ng building. hall? Apo. Oo. Sa Yung tapat ng parang gym. Gym. Yung gym tas BDO. Oo, di ba? Tapos may sa gilid, ma'am, sa right side, may papunta pong Kilikaw ata ba yun? Kilikaw something or pa farm po. Oo. Tapos Farm yung unang building po na malaki doon, andun po kami sa baba. I see. Along the road? Along the road po. Along the road po siya. Ayan. So, for sure, kung may mga nanonood na taga-Daraga, na-excite sila at natakam sa iyong mga siniserve na food. Correct. And yan, for sure, aabangan nila ang pagbubukas mo. Actually, hinihintay nga kami ng mga customer namin sa Daraga po Okay. para mag-open. At ngayon po,
mabibigyan na namin ng hustisya. Oo. Ang kanila pag-aantay ang preparation, ng matagal, ang preparation. So, hindi na sila kailangan mag-jeep papunta na ang Legazpi. Medyo malaki po yung ano namin, yung pwesto doon. Ayun. May ano na kasi siya, up and down po yun. Ay, wow! So, bigger place. More blessings. The bigger, the more chances of winning. Yes, bigger the better. Yes. Marami ang masaserve ninyo lalo. At Ngayon, madaming uungol. Parang mas masaya siya. Kasi mas maraming sabay-sabay na mag-iingay doon sa iyong establishment. Parang ang saya-saya, no? Tapos pagbarkada kayo, no? Parang... Ay, oo, ma'am. Ang kukulit po talaga na pagbarkada kayo doon, tapos uungol kayo sabay-sabay. Oo. Maloloka na lang yung mga customer na iba na. Oo, bigla na lang, no? Pero, for sure, talagang pinag-uusapan na to. So, alam na nila what to expect pag pumunta sila dyan sa establishment mo, di ba? Oo. Kasi ako, hindi pa man ako nakakapunta, yun na yung narinig ko na ginagawa doon na something nakakaiba eh. So, ang saya-saya ng aming usapan dito ni Sir. Ako'y nag-i-enjoy ng todo and nag-i-enjoy ako na nakikilala kita kung ano. Antayin natin ang ungol ni Ma'am. Bibidyohan ko yan. Yes. Oo. But, sana hindi masuka yung kumakain pag ginawa ko yun. Hindi man, ma'am. Oo. Depende yan sa version mo talaga kung paano. So, ipapracticein ko muna yung version ko bago ako pupunta. Okay. So, yung ROI mo, nung nag-decide ka na ng, yung investment mo, nung nag-decide ka na magkaroon ng pwesto talaga, magkano inaabot? Mag-decide ng pwesto, ma'am. Oo. Yung rent, yung supplier, gamit, yung supply, yung ingredients. Pag-start kami nun ni Mama, siguro mga 200,000. Pwede. 200,000. Kasabay na po doon yung rental. Pampaganda ng place. Pampaganda ng place, yung kakailanganin, tsaka yung mga foods. Yun po. 200, pwedeng 150. Pero kulang-kulang pa nga, ma'am. 200, ma'am. 200. So, gaano kabilis bumalik? Siguro, ma'am, yung capital? Mga 6 months. Kaya, ma'am. Bawing-bawi na. So, from your 6th month hanggang ngayon, talagang tubo na to? Opo. Galing. Okay. So, nakaka-inspire yung iyong kwento, no? Actually, pag masarap talaga, ma'am, yung food, talagang, agree. Yung mga tao na talaga yung gustong Word of mouth yan eh. Opo. Nasarapan ako, kukwento ko, tapos magyayaya ako, di talagang dadami ng dadami. And it's a good thing na nag-branch out ka into a bigger place para mas marami nga yung makapunta. Correct, ma'am. Okay. So, congratulations. Thank you so much. Congratulations. Abait-bait mo kasi nakikita ko naman sa aurahan. Mabait kang tao. Kaya, yung blessing sa'yo ay talagang tuloy-tuloy at nag-uumapaw. At good luck talaga dito sa bago mong branch. So, meron ka bang mga gustong pasalamatan? Special shout out sa naging journey mo dito sa pagninegosyo? Sige na, go ahead. Siguro gusto kong pasalamatan yung mga tao behind my success from the start up until now po. Paano ko ba? May isa-isahin po ba? Kung gusto mo, go ahead. Yung Team Tapsilogan po sa Bunot. Alam niyo na kung sino kayo. Sina Ate Malu, Ate Tinay, Arnold. Oh my God, ang dami. Okay lang yan. Basta kayo po, yung nandyan sa Team Bunot, yung mga tao po na andito po ngayon sa akin, yung nagtutulungan po, si Mama, yung family ko po na palaging andyan po. Then, yung mga tao po behind nung nag-campaign po ako during election po, sila na po yung kinuha ko ngayon doon sa Daraga branch. Then, sana po madami pa din kaming matulungan sa mga taga-Bigaa po na yung wala pong trabaho at sana po mabigyan namin po. Through your business. Through sa business po na. Ang galing. So, you give back to the community by hiring people din. Opo. Ayun, ang galing. So, meron bang opening ngayon para malaman na nila or full ka na? Actually, ma'am, hindi pa kami hiring today sa Daraga branch. Kasi po, meron na po kaming priority na empleyado po doon. Okay. So, doon muna kami pero, pag meron naman po, ma'am, why not? Okay. Flash natin one more time yung mga food and at the same time po,
sabihin mo, sir, kung saan eksakto ulit yung address and the phone numbers where they can get in touch with you. Okay, yung Tapsilogan at Kinalas ni Bekla po, dyan po sa Legazpi City, Albay. Dyan po yan sa Purok 1, Bunot, Legazpi City po, near Caltex po. Pero in front po kami ng NU Printmaster and yung ongoing construction po ng Mayon Medical Center po, na hospital. Doon po. Papasok po kami, yung dati pong Tinkerbell, kung alam nyo po yun, yung dati pong Tinkerbell, doon na po kami nakapwesto ngayon. Ayan. Yung contact number po is 09, personal number ko kasi ito. FB page na lang FB po. page, okay. Yung Tapsilogan at Kinalas ni Bekla, yun po yung page namin. Yung contact number namin po, papalitan po kasi namin yun. Okay, soon. sige. So, FB page, and then you can get in touch with them sa Grab, Food Panda, and Bicol Express. Para kung natatakam na kayo sa nakikita nyo ngayon, you can already place your orders. Pwede na magpa-deliver. Total, magla-lunch time na. Go ahead and order po. Yes. So, ayan, ang napakasarap ng food. Shout out ko lang yung mga nanonood sa atin sa live. Si Da Espirito na aking trainee dati. Jopet Servinio, Sir Jopet is watching. Ma'am Rowena Sundiam Wagaman is watching. Shasha, my friend, is watching. Madeline is watching. Sir Arnold and Sir Dodi and Miss B. Call is watching. Thank you so much po. Pa-shoutout din po, ma'am. Okay, go ahead. Sige po. Shoutout din po pala sa mga live viewers ko dito sa Facebook page po ngayon. Mga Bekla Fangers po talaga tong totoo. Opo. Kita kits, mga Bekla Fangers dyan sa Daraga. Pupunta na po kami ng Daraga ngayon para po at least makater na namin at mabigyan na po namin kung paano sila umungol naman ngayon sa Daraga po. Ayan, mapakinggan natin ang version po ng Daraga. Hi, Ate Bep Almeida. Thank you po sa pag-imbita. And Okay, of course, dahil sa inyo po, nandito po ako ngayon. Tama. So, sa mga hindi makapanood ng aming live kasi, syempre, pinobroadcast natin ito ng office hour, you can always watch the recap or anytime dito sa PIO Net TV. Sa page din ni Sir, nag-live din siya. In my Facebook page. And of course, Lady po Albay page and Albay PIO Net TV. Ay, ma'am, i-promote ko po pala yung yung makeup artist po ako. Kung gusto nyo po, into wedding po, nag-makeup din po ako. Kahit saan po na larangan ng pagme-makeup po. Kung gusto nyong maging mas maganda at mas makita ang kakaiba mong aura, ayan, get in touch po. Ayan ang mga works. Yan po yung mga nakshis ko. May anak po akong maliit. Anak-anakan. Si Miel, si Jam, si JC, si Summer, at saka si Imari po. Anak-anakan mo din yan si po, Imari. Yung mga anak-anakan. Balimino po. Opo. Yung talagang rampadora. Yeah, sa mga barangay pageant po. Oo. 2 winners. So, ikaw nag-makeup sa kanila dyan? Apo. Ang galing mo naman. Ayan. Pa-set up po sa wedding. Galing. So, nag-makeup ka ng buong entourage ng wedding din? Apo. Ang galing naman ni Sir. The bride and the entourage. Ayan. How much naman po ang bridal package? Ano na lang po sa akin. Okay. PM na lang. Oo, sige. Apa. Secret muna. Ayan. Pero ang ganda ng gawa mo, ha? Thank you, ma'am. Ang ganda ng makeup. So, baka gusto mo magpa-makeup? Ayan, very natural. Ayan po si Angel Brams. Kasi maganda naman talaga si Angel Brams. Hindi mo naman kailangan makeup pa ng makapal yan. Maganda talaga. Na-pressure nga ako, ma'am, kasi maitim baga. Parang paano po yan. Pero okay naman. Ang ganda. Ayan si Marie po. Very natural. During Daragang Magayon po. Ayan, simple makeup lang. Yes. From BDO. Ayun. So, aside from nagluluto ng masarap si Sir, katuwang ng kanyang mami, makeup artist din siya. So, talagang para sa inilalaban ko po yan everyday po. Opo. Makeup, kagawad, tapos negosyo. To make the parents happy and proud all the time. So, yan. Advice po na pwede mong ibigay sa mga, let's say, unahin natin yung mga yung mga members ng LGBTQA++, para i-inspire natin sila na kaysa magmukmok, kaysa ibang bagay yung ginagawa sa life na hindi naman makakatulong personally sa kanila, inspire natin sila na magbukas din ng kanilang mga negosyo at gayahin ka na ngayon, umboking na ang iyong buhay. Sinasabi ko yan sa mga sa LGBT dun sa amin, sa Bigaan. Nasabi ko, dapat
sipagan, tiyaga lang para sa sa future nyo. Then don't settle for less. Gawin nyo lahat kasi hindi nyo mababalikan. Tsaka mag-ipon at mag-ipon kayo kasi in time, pag yun nga yung sinasabi ko, pag nawalan kayo ng pakpak, hindi talaga kayo makakalipad ng maigi niyan. Kaya sabi ko, antabayan siguro yung mga darating na blessing ni Lord. Oo. Siguro dapat ganun po. Siguro para sa makasave sila in the future. Siguro mag-save sila. Yun yung pinaka-importante kasi yung pera naman talaga yung pinaka-importante ngayon eh. Tapos magtapos ng pag-aaral, lalong-lalo na, tapos gawing priority palagi ang family. Tama. Family talaga. And in general naman, ano yung mabibigay mong advice? In general po, or sa gusto mag-open ng business. Sa gusto po mag-open ng business, siguro yung pinaka natutunan ko po talaga para magkaroon ka physically ng store. Siguro kailangan mo mag-change ng mindset mo. Hindi na dapat yung katulad ng dating lifestyle mo, ikaw. So dapat magsakripisyo ka as much as possible. Kung sila yung mga friends mo nagsisiyahan, nagja-jamming gabi-gabi, ikaw kailangan mo ng sakripisyo. Hindi ka pwede gano'n na. Kasi magja-jump ka into business, entrepreneur ka na. So dapat ikaw ikaw mismo dapat maging open ka sa mga ganon. Yung mindset na dapat palaging, yung mindset na negative ka palagi. Napalabas ang pera sa gastos. Ngayon po, magtipid po kasi madaming gagastusin po pag nagnenegosyo. Hindi po joke time ang negosyo. Kasi once na bumagsak, napakasakit po yan. Parang hindi ka makaka-move on yan. Tapos, dapat yung mindset po talaga palagi. Positive lang palagi. Dapat, alam naman natin na napakahirap talaga ng negosyo. Tapos, siguro, pag nahihirapan na, divert into positive pa rin para hindi masyadong mahirap sa part natin. Ganun naman talaga ang buhay, ang negosyo. Up and down po tayo. Paano mo hina-handle yung pag-down ng business? Pag-down, hindi pa naman, ma'am. So, hindi mo pa naranasan ang bongga. Hindi pa niya naranasan. Okay. So, ayun, ang ganda ng advice, 'di ba? Siya talaga positive thinker. All the time positive ang iniisip. Kaya na-attract din niya yung positive vibes and energy sa kanyang negosyo. Ayun. So, thank you very much po. Thank you sa pag-guest sa amin. Alam ko napaka-busy mo sa Romar Paladan, owner of Tapsilogan at Kilala si Bekla. Thank you sa ating masayang kwento. Pwede po ba ako magpa-thank you, ma'am? Sige, go ahead po. Thank you po, ma'am. Ma'am Ella, Ma'am Franz, tapos si Sir po, and Ma'am Jamie po sa pag-accommodate dito sa akin. And si Gov. And of course kay Gov Grex Lagman po. Dahil po sa inyo, at least na-promote po yung small business po ba? Small business po. And ngayon po, napakasaya ng blessing po. Sa PIO po, sa Provincial Information Office po. Salamat po. Thank you so much po sa ganitong programa. At least, big help po to sa mga business owners like me po. At sa iba pa po. Ayun. Thank you. Kay special someone. Hello. Ay, wow. At least, happy na talaga siya. Complete na. Hello, may nanonood siya. Someone siya ngayon. Ayan. And of course po, Lady po Office po. Ayan po. Thank you so much po. So, if you have friends then, syempre. Pag meron ka po friends na merong business na basta registered po ang business, updated ang registration, i-endorse mo po sa amin para libre din namin ma-promote dito kasi yun naman ang layunin talaga ng Ledipo Office ng Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Attorney Edsel Dexelman, tulungan ng mga kapwa mo, kagaya mo ng mga negosyante na mas makilala pa, mas marami ang makaalam na open na kayo for business. So, para umunlad, mag-prosper ang negosyo dito sa Albay at sa pamamagitan mo at ng mga negosyante na nakakausap ko dito, napapatunayan natin na maganda magbukas ng negosyo sa probinsya ng Albay, diba? Meron mga challenges, pero in the end, talagang nagiging successful naman talaga mga businesses dito. Kinakaya dapat lahat. Diba? Oo.
So thank you for Thank coming. you, Ma'am Jamie. We really Thank you, appreciate your team. time, Sir Rommel Paladan. Thank you, Sir Richard Bovis, the technical assistant of PIO. Miss Francia Boras, the writer of PIO. Ma Mary Lou Luca Castillo, attorney. Thank you so much. And sa inyo na mga live na nanonood sa amin and nag-aabang, maraming salamat. Go ahead po. Sa Barangay Council po ng Bigaa and SK Council ng Bigaa po, headed by Cap Coco Arianda and of course SK Chairman Jobs Arianda. Hello po sa inyo, sa mga nanonood po dyan sa barangay hall po namin. Hello po. Thank you. Happy lunchtime po. Hello po sa inyong lahat. And thank you for watching. Meron pa po? Sige, okay na po. Okay na po. Sa mga Okay. hindi ko pa po na-mention, Ayan. So, like and follow Ledipo page by PIO Net TV, Tapsilogan, Kinalas, si Bekla. And thank you once again for watching the program. Please watch us again. Panoorin niyo po kami ulit ng live sa Monday and Wednesday, 10 a.m. to 11 a.m. po. Our time to help businesses. Salamat po sa inyong lahat. Happy Wednesday. Enjoy the rest of the week. See you on Monday po. Bye-bye po. bye-bye. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.